Makikita po ang ating banal na kasulatan sa Mateo chapter 1 verses 18 to 25. Isinilang si Hesukristo. Ito ang naganap nang ipinanganak si Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay natatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Amen. Sumilang ang presyo sa isang sabsaban, Kristo Jesus, muling Panginoon. Pag-ibig ng Diyos ang tanging dahilan ng kanyang Ama at habang panagsilang. Ngalang Jesus, buhay at kaligtasan. Nagilang handog sa ating ang Diyos, ang kanyang anak na si Jesus. Tagapagligtas at manunubos, ang hari ng lahat, si Jesus. Sumilang siya sa isang sabsaban, Kristo Jesus, muling Panginoon. Pag-ibig ng Diyos ang tanging dahilan ng kanyang Ama at habang panagsilang. Ngalang Jesus, buhay at kaligtasan. Nagilang handog sa ating ang Diyos, ang kanyang anak na si Jesus. Tagapagligtas at manunubos, ang hari ng lahat, si Jesus. Hallelujah, hallelujah, ang Diyos ay nasa atin, purihin siya. Nagilang handog sa atin ang Diyos, ang kanyang anak na si Jesus.
Ito po ang ating second day ng ating simbang gabi at ako po ang napili o naatasang magsalita ngayong gabi. Bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoon, sa gabing ito. Naway gabayan mo kami sa aming pananambahan ngayong gabi. Bigyan mo kami ng karunungan upang lalo naming maunawaan ang iyong mga salita at magamit namin sa aming buhay sa araw-araw. Amen. Palatandaan ng pagdating ng tagapagligtas. Sa panahon natin ngayon, marami ng pangyayaring nagaganap. Maraming kaguluhan, pag-aaway ng mga bansa, tagutom, tagtuyot, mga sakit na hindi na gumagaling, mga lindol na malalakas, kalamidad at baha. Ito ba ang palatandaan na malapit na ang pagdating ng Panginoon? Pero bago yun, ating balikan ang unang pagkakataon na hinula na ang palatandaan ng pagdating ng magiging tagapagligtas natin. Nung bata ako, kapag malapit na ang Pasko, meron kaming Christmas presentation. Lagi namin ginagawa ang kapanganakan ni Jesus. Merong Maria, Jose, 3 hari, 3 pastol at mga anghel. Natatandaan ko, napili ako isa sa mga anghel. Ginawan kami ng pakpak na napakalaki at medyo mabigat. Mula umpisa hanggang matapos, nandun kami sa altar na nakatayo at binabantayan si Jesus sa sabsaban. Pero ganun man, masaya ang pakiramdam ko dahil may part ako sa kapanganakan ni Jesus. Meron akong role. Ang Kapaskuhan ay nagpapaalala sa atin. Una, ang kanyang mga pangako sa atin, mapagkakatiwalaan. Ang kanyang mga pangako ay ating mapagkakatiwalaan. Sa Old Testament, merong hula sa propeta. Merong ipapanganak na sanggol at isang birhen ang magdadala nito. Sa Old Testament, wala pa si Maria, ay may plano na ang Diyos sa kanya, na siya ang magiging ina ni Jesus, at yun nga ay natupad. Si Maria ay pinagpala dahil siya ay naging tapat, mapagpakumbaba, at siya ay nagtiwala sa Diyos sa mga pangako niya na hindi siya iiwan at pababayaan. Sa buhay natin, marami tayong mga pagsubok na nararanasan. Minsan, iniisip natin kung makakaya natin ito. Pero dahil tayo ay naniniwala na ang Diyos ay may plano sa atin, na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, magtiwala lang tayo sa kanya ng lubusan, kagaya ni Maria. Ang Kapaskuhan ay pagpapaalala sa atin na kailangan tayo ng Panginoon. Si Jose ay sumunod. Para matupad ang nakatala, kailangan na may tumayong ama kay Jesus. Si Jose ang napiling maging ama ni Jesus. Nang malaman niyang nagdadalang taon na si Maria, dahil si Jose ay matuwid na tao, nag-isip siya na takasan ito tiwanan si Maria. Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa panaginip ang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol,
sapagkat ililigtas niya ang bayan na sa kanilang mga kasalanan. Dito makikita natin na si Jose ay sumunod sa Panginoon. Hindi niya iniisip ang sasabihin ng iba. Hindi na niya iniisip ang sarili niya. Siya ay nakinig sa salita ng anghel na mula sa Diyos para sa katuparan ng pagliligtas mula sa Diyos. Hindi masasayang ang ginagawa natin sa Panginoon. Hindi masasayang ang buhay na pinili mo, isuko at isunod sa nais ng Panginoon. Kahit mahirap, nagtitiwala tayo sa Panginoon na maaring gumawa ng higit sa kaya na nating gawin. Ganyan ang ginawa ni Jose. Ang Kapaskuhan ay pagpapaalala sa atin na kasama natin ang Diyos. Emmanuel, God is with us. May mga sitwasyon sa buhay natin na gusto natin na lagi tayong may kasama. Natatakot tayong mag-isa. Kaya kapag iniwan tayo, ay nahihirapan tayo ng gusto. Pero ang Diyos kasama natin sa lahat ng panahon sa ating buhay. Isinilang si Jesus upang sabihin sa ating hindi lang tayo sinamahan, kundi tayo ay kanyang tutulungan. Ang katuparan ng kaligtasan ay ang katuparan ng pagdating ng Diyos na tinanggap natin sa buhay natin. At bilang tumanggap sa Panginoon, kailangan nating tanggapin ang plano niya sa atin, gaya ni Maria. Sumunod sa mga salita niya, gaya ni Jose. At sa pagdating ni Jesus, mararamdaman natin ang presensya niya na lagi nating kasama ang Diyos. Kung gusto nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, magtiwala tayo sa kanyang mga salita, mga pangako, manampalataya sa kanya, gumawa at maging bahagi sa kanyang pagliligtas. At hindi lang natin ito ginagawa na nag-iisa, kundi kasama ang Panginoong sumaating buhay. To God be the glory. Dumarating ang araw ng Pasko, ay nagsasaya ang lahat ng tao. Ang kapayapaan ay nadarama, nagmamahal ang bawat isa. Sa mga handaan at pagsasaya, alaala ang kapanganakan niya. Si Jesus ang siyang ating ipagdiwang, siya ang buod nitong Kapaskuhan. Sapagkat si Jesus ang siyang sumilang, ang kanyang alay sa ating kaligtasan. Siya ay nasa puso ng sinuman, maligayang, maligayang Pasko. Dumarating ang araw ng Pasko, ay nagsasaya ang lahat ng tao. Ang kapayapaan nagdarama, nagmamahal ang bawat isa. Sa mga handaan at pagsasaya, alaala ang kapanganakan niya. Si Jesus ang siyang ating ipagdiwang, siya ang buod nitong Kapaskuhan. Sapagkat si Jesus ang siyang sumilang, ang kanyang alay sa ating kaligtasan. Siya ay nasa puso ng sinuman, maligayang, maligayang Pasko. Sapagkat si Jesus ang siyang sumilang, ang kanyang alay sa ating kaligtasan. Siya ay nasa puso ng sinuman, maligayang, maligayang Pasko. Sapagkat si Jesus ang siyang sumilang,